Hi guys, what's up again? So, sa video pala na to guys ay meron lang tayong i-discuss konti ha. Regarding, well, later on, meron tayong chismis na BMAX. Anyway, first and foremost guys, I would like to to correct lang yung to call your attention sa correct na way na pagbibitaw ng kotse ng Tamiya ha. Sanayin nyo guys dito na dito kayo magbitaw sa maghumawak sa likod. Sanayin nyo na eto talaga yung posisyon ng kamay nyo magbitaw. Kahit ganyan, pwede. Basta nasa rear yung kamay nyo. Huwag yun dito. Kasi namin yan, sinisita namin yan especially sa mga players na maglalaro ng Japan Cup or BMAX, mga ganon. So, the right way is dito talaga. Huwag nyong sanayin yung kamay nyo dito. Kasi na din yun guys bale, at least hindi ma-distract yung focus nyo. Kunyari, nasa mga malalaking event kayo. So, pag sinita kayo, ay hindi ma-distract yung concentration nyo sa paglalaro. So, yun ang yun ang purpose nun. Kaya sana ma-correct nyo yung habit na yun na ganito na paghawak. Proper way na. Sanayin nyo yung sarili nyo. And also guys, yung kunyari ito yung starting line, di ba? Lane 1, lane 2, lane 3. Always na magbitaw kayo guys. Always talaga behind the line kayo magbitaw. Wag yung sa on the line. Ha? Kasi sa mga yun nga, malalaking event, tapos gusto mong maglaro gusto mong mag-qualify, maglaro ka sa BMAX na World Cup, yun ang proper way. Okay? And also pala guys, ko lang din na sa totoo lang, kung napapansin nyo, relax lang dito talaga sa Japan, mag-checking. Kasi ang reason nun kung bakit relax lang dito yung checking, medyo friendly lang talaga. Well, andun na yung friendly talaga na parang feeling sa mga sa amin sa mga martial. Andun na yung parang paano tao ba na ito? Yung nakasanayan na chillax lang yung pag nag-check. Ang reason kasi nun guys is kaming mga players dito ay nag-abide talaga kami sa rules. Sumusunod talaga kami. Hindi kami naglalaro dito ng yung bang hindi sumusunod sa rules. Yun ang namin, yun naman yung kaya nagkakaroon ng ng yung bang yung light checking lang sa mga auto. Yun ang dun, yun ang pinaka basic na concept nun. Pero tapos kunyari guys, ang iniisip nyo, hindi kasi kaya ganyan din yung yung checking nyo kasi wala naman kasing pera na involved. Actually guys, doon kayo nagkakamali. Oo, totoo yun, walang pera involved sa race. Pero mas mas importante pa sa pera yung yung moral saka honor ng mga players dito na Hapon na manalo kumpara dun sa presyorahan na pera. Mas preferred I'm not saying guys na sasabihin na hindi din nila kailangan ng pera. Kailangan nila ng pera. Madaming players guys na gipit din. Same lang sa atin ng mga players din dyan na meron nga ganun. Kasi yung mga Hapon gumagastos din yan. Yen din yung gastos eh. Oo, yen yung sahod nila, yen din yung gastos nila eh. Meron talagang players, meron akong alam ng mga kilalang players na Hapon. Gipit talaga kung tutuusin. Kaso lang, yun nga, hindi sila nag-iisip sa yung sinasabihan ko nga sila na alam mo ba na yung mga palaro dun sa ibang countries or especially sa Philippines,
yung prices is ano, pera. Pero hindi sila, sabi lang na, oh, wow, oh, ganun ba? Pero hindi sila ganun ka-concentrated dun sa idea na yun. Kasi nga, yung ano nila, yung pinaka main ano nila, purpose, na habang naglalaro sila dito, ay yung ano, yung, yung pride, yung pangalan na ano, pangalan mo na pag manalo ka, tawag ba na ito? Yung bang, yung honor ba sa sarili. Yun ang ano guys, yun ang pinaglalaban dito sa Japan sa mga races. Kaya hindi nyo masasabi na kaya light lang yung ano, light lang yung checking dahil walang pera. Hindi ganun guys yung ano. Hindi ganun yung pag-iisip, I mean mindset. Hindi ganun. Kasi kung tutuusin lang guys, may mga event din kaming nasalihan na strict talaga sila sa checking. Ano talaga. Pero dahil nga ang mga players talaga ay sumusunod sa rules and regulations, nag-abide sa rules and regulations, kaya hindi na masyadong pinapahirapan yung mga players. So yun ang dito sa Japan. Clarify ko lang yung mga ganun na baka naisip nyo na hindi yung totoo. Even nga sa Japan Cup, may kasamahan na ako guys na DQ sa Japan Cup. DQ talaga. Oo, pinatakbo siya, pinalaro siya. Pero considered as DQ na yung auto niya. Ganun ka-stricto. Yung anong nangyari lang naman nun sa kanya is yung rollers niya dito sa open class niya, sumobra. Dapat dito lang. Sumobra dito sa ano na to. Ito na line. Sa gitna. Ito. Pag sobra ng rollers niya, yun, DQ. Bawal daw kasi. Tsaka tawag ito, stricto sa Japan Cup. Okay, sa mga ano nyo. So yun nga, yun lang regarding nun sa ano guys, sa mga ways na dapat natin i-consider, ha? Tsaka i-correct. And also, by the way pala guys, baka nagulat kayo na bakit ganito yung rollers ng auto ko. Anyway guys, ito yung setup ko na nilaro ko ng All Japan Cup. Okay, at the same time, ito din na auto ang nilapag ko sa nung nag-set up kami ng World Cup na layout bago magdatingan yung mga representative. Ito, sinubukan ko din yun. Ito na setup. Tsaka pasok siya pareho. Ayaw ko na lang, actually may mga videos ako nito sa takbo nito eh. Kaso hindi ko siya nailapag. May video naman ako nun bakit hindi ko nailapag sa All Japan Cup. Pero yun lang, sayang lang yung takbo. Anyway, hindi ko na babalikan yung regarding dito. Tingnan nyo na lang sa mga previous videos ko. And yun, kung tatanong ko yung regarding sa anong takbo niya nung sa World Cup. Tinakbo ko lang siya, tinesting ko lang siya ipatakbo. Nasa around 21 naman yung takbo. Tsaka stable. Yun lang yung ko pinanghihinayangan ko kasi yun nga, maganda yung naging takbo ng auto. Kaso lang, hindi naman kasali sa laro. Kaya wala din. But anyway, so ito lang yung build. Babaguhin ko na to. Hindi ko siya ginalaw need na nga yung maintenance. Hindi ko lang siya nagalaw kasi medyo malaki ang pagkadismay ako nung hindi ko ito na ilapag nung All Japan Cup. Sayang lang kasi talaga kasi ang ganda ng takbo. Anyway, proceed tayo sa next natin guys, next topic natin. Regarding pala guys, may may Cheesemax lang tayo. Ha? Ano yung Cheesemax? B-Max. Chismis na B-Max. So, Tori Racing. Maganda to guys sa brakes. Punas niya sa brakes. Pero kailangan yung mga around 5 minutes pala ha. Bago nyo, dapat may allowance talaga kayo na 5 minutes. Pag gagamitin nyo yan ha. Pag gagamitin nyo to. At the same time,
Pakita ko sa inyo. Magic to. So guys, pansin nyo. Kung lilinisan nyo to, medyo madumi pa rin. May dumi pa rin to pag lilinisan. If in case gagamit kayo ng yung usual na panlinis, yung parang pen type na yung ginagamit namin. Pero pag ito ginamit mo. Pakita ko lang guys. Konti lang. Hindi ko lang damihan. Pakita ko lang sa inyo yung effect. Pag nilinis na alam mo natuyo na. Wait lang ha. Lagyan ko lang. Pakita ko sa inyo yung effect ng panlinis na to. Pinadaanan ko lang yan guys. Yan, tingnan mo. Wait lang. Natuyo kasi. Natin. Compare natin sa Yan. Not bad. No. Puting-puti. Ito hindi ko lang siya. Ano ba to? Malilinis yan guys. Malilinis. Pag maganda sana pag pag cloth yung pamunas nyo. Tissue lang kasi yung ginamit ko eh. Yan. Pakita ko lang saglit ha. Yun. But anyway, yun nga regarding nga dun sa next na topic natin guys. Ayan siya. Regarding sa mga issues na nangyayari sa community natin, sa hobby natin, especially dyan sa Philippines. So, actually guys, itong mga sasabihin ko, lang to, personal perspective ha. Disclaimer lang ha, wala akong inaano na tao or players or shops, wala. General to, para to sa lahat. So, ang ko lang guys, ang tawag na ito, ang masasabi ko lang dun regarding sa mga issues na naglalabasan. First is, natin, kasi tatlong group na involved eh. Yung isa is, first is yung racing center. Then, pangalawa is yung yung marshal. Then, pangatlo is yung player. Tingnan nyo guys. Pag malinis talaga guys, siya, sobrang kapit. Sobrang kapit niyan. Yan? Wait lang. Paano kumaano? Basta sobrang kapit guys na pag nalinis siya. So, balik tayo. So, regarding dun sa mga regarding sa mga shops, racing center, ang masasabi ko talaga dun is, para maiwasan yung mga issues, magkakaroon ng issues, dapat yung racing center talaga ay siya yung parang dapat neutral siya sa lahat. So, kahit may players, may hindi naman maiwasan yun na may mga racing center na meron talaga silang group of players, set of players. Hindi talaga maiwasan yun. Kasi common naman yun kahit dito naman sa Japan, meron naman ganon. Ang lang doon is, pag kunyari, yung kayo mismo sa racing center nyo, nagpa-event kayo, syempre, hindi naman bawal na hindi nyo pasalihin yung mga players nyo. Wala nang problema doon. Ang lang doon is dapat yung rules is consistent pa rin. Dapat fair pa rin yung neutral. I mean, yun nga, neutral yung racing center sa event. Especially pag personal nyo na event.
Dapat ganun. Dapat neutral lang talaga para maiwasan yung issue. Wala kayong papanigan. Kahit player nyo pa, hindi nyo papanigan. Dapat ano lang, nasa ano lang kayo. Nasa neutral side lang talaga kayo. Para at least lahat ng mga players na sumali, ma-feel nila na valued sila na sumali sa events nyo. Okay? Especially, like, for example, guys, dapat yung mga sinasabi kong walang special treatment. Example lang, kunyari, di ba, naglatag kayo ng layout, magpapa-event, kunyari, magpapa-event kayo for a weekend. So, ang mangyayari nun, di ba, may layout na kayo nakalatag. Dapat, yung time, para maging, ito lang suggestion lang to, ha. Ano ko lang to. Kunyari, yung time na mag-uumpisa yung store opening nyo, tsaka closing ng store nyo. Tapos, kung ano lang yung oras na allowed na maglapag yung mga dumadayo, dapat same thing din same thing din ang paglapag ng mga personal players nyo, mga team players nyo sa shops nyo. Dapat pareho lang, kung oras ng pag-open ng store, close ng pag-open, tsaka nung pag-close ng store, dapat dun lang na time frame. Wala nang yung bang may extra na oras yung mga personal team nyo para makapag-practice ng para lang para lang manalo yung team nyo. Dapat hindi ganun. Kasi kayo nagpapa-event eh. So, dapat i-allocate ng mga players nyo yung available time lang na pwede. So, ganun. And then, dapat talaga, pag mga owners ng racing center, dapat pinapakinggan nyo lahat ng sides ng mga players. Open kayo sa lahat. Kung ano yung suggestion ng kabilang team or ano yung nasabi ng kabilang team, try nyo i-consider muna. Tanungin nyo kung kunyari may sinabing pangit yung kabilang team sa kabilang team naman. Make sure na makuha nyo both sides ng mga panic nila sa issues. Kung mayroon sila mga conflict issues sa mga racers. Huwag yung papanigan mo yung isa dahil tropa or regular customer nyo or yung bang friends, ganun. Yun nga, tropa, friends. So yun, dapat hindi ganun. Kasi kayo bali kayo yung magiging parang ang tawag na ito, yung bang safe ground ng mga players, parang ganun ba. So yun. And ano pa ba? Tsaka regarding din about naman din sa marshals. Hindi, i-continue ko lang. Well, papunta din naman sa marshals eh. So dapat yung yung sa store din pala, dapat klaro yung mga rules and regulations nyo. Dapat before the event, na-clarify nyo na yung rules and regulations. It doesn't mean na palaging naglalaro yung players na yon, hindi nyo na, pag may event kayo, dapat sabihin nyo talaga yung rules nyo. Dapat i-announce yan ng marshal talaga dapat. Ipapa-announce nyo sa marshal na ganito yung rules na ng racing center. Kung mayroon kayong in-house rules diyan, ipasabihin nyo kahit yung mga players na uma-attend na palaging naglalaro diyan, dapat talaga pa rin yun, i-disclose nyo pa rin talaga yung rules nyo para kasi it's a one way kasi na na maiwasan yung magkakaroon ng dayaan. Kasi sinabi nyo ulit, hindi pwedeng maging excuse ng players yun na nakalimutan ko yung ganun pala. Hindi kasi every event sinabi nyo dinisclose nyo yung rules nyo So yun. And then for the marshals naman, guys, dapat kayo din yung aside sa racing center, especially kayo din yung pinaka-neutral din talaga sa lahat.
Bale dapat ma-feel ng mga ano talaga, ng yung mga players na sumali sa event na bale kahit neutral yung ano, yung racing center, yung nagpapa-event na hobby shop, dapat kayo pa rin yung pinaka-ano, pinaka-main. Bale yung ini-implement niyo, yung official rules lang talaga. Dapat bawal mag-implement kayo ng ano, personal decision or personal perspective nyo, personal preference nyo sa every decision nyo ng ano, ng pagmamarshal. Bawal, dapat hindi ganon. Dapat yung preference niya ginagawa nyo, yun sa official rules. Yun lang yung susundin. Kung may in-house rules na ano, kung may in-house rules na tawag ba nito, na dagdag sa yun nga, sa event, dapat dun lang, hanggang dun lang, in-house rules plus the official rules. Yun lang yung ano, bawal kayong ano, dapat bawal na gagamitin nyo yung personal preference nyo para lang to create the fair ba para sa laro. Yun ang ano dun. Tsaka wag ano guys, kung okay lang naman mag strict guys ng ano, ng pag-check. Okay lang naman. Pero wag naman yung parang nagiging mataray tayo sa ano. Naintindihan na natin na yun nga, nakakapagod sa sobrang dami ba naman ng ano. Naintindihan na natin yun. Andun na tayo. Lahat naman ng person involved nun sa event na yun, lahat pagod. Pati players, lahat yun. Ano, kaya konting magkakaroon ng konting ano lang, parang hindi pagkakaunawaan ng konti. Panigurado, ano yun, iinit yung bawat isa. Kaya dapat, ano lang, kayo yung pinaka kalmado na. Kasi kung mainitin din yung ulo mo tapos nag-martial ka, dapat hindi ka na nag-martial. Ganun. Tapos at the same time, ito din yung isa sa mga concern ko sa mga martials din, kasi may naririnig din talaga ako. Dapat kung martial ka, aside yun nga sa sinabi ko na yung ikaw yung neutral, dapat din hindi ka kasali sa mga pustahan kung may pustahan man nangyayari. Dapat kahit kunyari ikaw kagrupo mo yung isang team na yun, martial ka, kagrupo mo yung isang team na yun, hindi dahil kagrupo mo yung team na yun, ano mo na, tawag ba nito, bali papanigan mo yung ano. Medyo hindi naman yung ganon, pangit naman yung ganon, kasi pareho kayong Pinoy. Dapat dapat fair lang talaga yung yung yun nga, pag-decide nyo sa sa pagiging martial nyo. And also, balik ulit ako dun sa owner. Pag na-observe sa mga racing center, pag na-observe nyo guys yung martial nyo, parang nagkakaroon ng yung decision making niya, may discrepancy sa mga decision making niya. Merong mga sabit. Since kinuha nyo kasi siyang martial, tapos nagkakaroon siya ng ganun na mga desisyon sa sa during events, sitahin nyo. Pero be professional naman sa especially be professional sa pagsita. Kausapin nyo lang bakit nagkakaroon ng ganito. Especially sa martial din pala. Pag may sisitahin din kayo guys sa players, do it in a proper way, do it in a professional way. Wag yung the way na pagsita na parang para bang mafe-feel ng mga players na yung bang kahihiyan, yung parang ganun ba. Dapat hindi ganun. You talk with them professionally. Kasi kung kunyari balagbag ka magsalita sa player na yun dahil na DQ, panigurado may mga players na na may team sila. So yung parang dilemma ng teammates nila doon, sasabihin na hindi na tayo maglaro doon.
So, yun nga, nadadama yung yung racing center sa ginagawa nyo din. So, be mindful about it naman. So, sa mga marshals. And just habaan nyo lang yung pasensya nyo pag nag-marshal kayo. Ganun talaga eh. Tinanggap nyo yun yung tinanggap nyo yung trabaho na yun. So, might as well, do it on a professional way. And sa mga players naman tayo. So, for the players naman, guys, para maiwasan natin yung mga conflict. Unang-una, basahin nyo yung rules and regulations. Tapos, pag hindi pa rin klaro sa inyo yung rules and regulations, magtanong kayo. Huwag kayong mahiyang magtanong sa nagpa-event. Or sa di kaya sa marshal. Tanungin nyo yung kung yung information na tinanong nyo sa marshal, itanong nyo din itanong nyo din mismo sa race nagpa-race event, yung hobby shop, kung tugma ba yung detalye. Same ba yung information? Kasi baka iba yung explanation ng iba yung explanation ng may-ari ng racing center, iba din yung explanation ng marshal. So may pagkakaiba sa mga ruling nila kung ganun. So maguguluhan yung mga players ng nyo lang, okay lang yun magtanong. Hindi naman yan hindi naman tawag nito, parang ikakahiya or ikakaliit nyo kung magtatanong kayo. And pangalawa, sa mga players, as much as possible guys, sunod na lang kayo sa rules. Tsaka wag nang mag-isip ng kahit may labanan pa na pera na malaki yung papremyo. Do it on a fair game. Para at least kahit nanalo ka, may dangal pa rin na nanalo ka. Hindi yung nanalo ka dahil dinadaya niyo yung laro. Kasi hindi niyo naman din yan guys eh. Hindi niyo naman matatago yan eh. Panigurado lalabas yung usapan na nanalo sila nun sila yung nanalo dun sa laro na yun. Pero dinaya nila yun. May pandadayang ginawa sila dun. Matatatak yun sa mga lahat ng nanalo lang naman kayo dun kasi dinaya yun. Yun nga, nagkapera kayo pero wala kayong mukhang ihaharap. Ganun ba? Yung lang. Tsaka sana maging ang tawag ba nito guys? Be a yung bang professional way na maging rival. Kunyari guys, meron kang ang tawag ba nito? Mga kabilang team na rival nyo. Lang, yung mga hinanakit nyo, iwanan nyo sa racing center or iwanan nyo sa racetrack. Kapag naglaban kayo, huwag nyo gawing personals. Di naman yun naglaro kayo para mag-enjoy. Yun. Naglaro tayo nung guys para mag-enjoy. Hindi yun parang magkaroon ng hahanap ng kalaban. Nagsumali tayo sa mga hobbies to engage on a healthy competition. Magkaroon ng kaibigan, ganun yun eh. Ginawa yung mga hobbies para sa ganun na purpose eh. Nandun na yung rivalry. Pero yun nga, iwanan nyo dun sa racetrack. After ng race, wag sino manalo matalo, goods lang, move on. Galingan na lang sa susunod kung natalo. Kung nanalo di pa rin, be humble pa rin. Wag yung masyadong angas. Okay lang maging maangas, pero lang, kalmahan lang, wag lang yung sobra-sobra. Tsaka pa ba? I think yun lang naman so far. I also pala guys,
sa mga racing center para maiwasan yung maiiwasan din yung magkakaroon ng dayaan, especially sa mga motor kasi motor usually nagpapabilisan, 'di ba? Mag-layout kayo ng layout na tulad ng Japan. Yung may mga hindi siya yung usual na layout na natin, yung nirarat-rat lang natin dyan sa Pilipinas. Kasi, pag nag-layout kayo na may pagka-technical na yung layout, yung speed, yung may speed na layout, tapos at the same time, i-combine nyo yung pagka-technical tsaka speed na layout, butik walang player na mandadaya ng motor. Alam niyo bakit? Kasi, ang poproblemahin nila una, paano ipapasok yung auto nila eh. Bago nila poproblemahin yung speed eh. Yun yung una dun eh. Yun ang magiging ng players eh. Kaya isa din yun sa ways na maiiwasan yung pagiging magulang ng iba sa mga motor. Yun. So I think yun lang guys regarding dun sa mga sa mga issues. Basta yun lang. Wag lang natin gawing personals yung yung nangyayaring issue sa community. Kasi sayang yung yung mga tawag nito, mga band na nangyari na nabuo ng mga players to sa tsaka sa sa mga racing center. Kasi guys, kung ako lang yung andyan, dadayuhin ko talaga, maglalaro talaga ako sa mga iba't ibang racing center. Ang purpose ko nun guys is hindi yung may papatunayan ako na dapat manalo. Hindi ganun. Yung purpose ko talaga nun is gusto kong makalaro yung mga players na iba't ibang players. Gusto ko din makalaro yung mga magagaling talaga na players. Kasi dun ko lang masusukat kung nag-improve ba talaga yung yung skill sets ko. Yun ang way ko yun ang way of thinking ko na pag kunyari andyan ako naglaro. Tsaka sana lang din yung mga na-ban ng mga players, sana ma-unban na din para at least tuloy-tuloy lang, happy lang. Tsaka mas yun nga, maging open nga lahat ba makapag-race lahat. So yun. Tsaka embrace the hobby na lang. And gawa kayo ng neutral ground para sa mga racing center, sa mga para at least merong ifa-follow yung players at saka marshals na. So I think yun lang siguro guys yung ma-share ko regarding dito sa sa issues. Di naman totally siya para sa akin lang siya yung mga misunderstanding tsaka miscommunication lang eh. Well, andun na yung pride kasi tayo eh, andun na din yung pag kunyari yung iba din kasi guys pag nagkamali may ginawang kalokohan, instead na akuin tsaka i-correct yung pagkakamali nila, mas galit pa din sila sa kung nasita sila. Dapat hindi ganoon. Tanggapin nyo kasi ginawa nyo yun eh. Consequence nyo na yun. Bale, bago nyo ginawa yung kalokohan na yun, alam nyo na pag nahuli kayo, talaga, pagsasabihan talaga kayo. So, accept na lang sa mga ganun. And also, yun nga, ulitin ko, sa mga gustong sumita, marshals or may-ari ng racing center, pag may nagkamali yung mga players, may nilabag na mga rules ang mga players, talk to them in a professional way. Dapat kausapin nyo talaga, ipaintindi nyo sa kanila, bakit ganun, bakit bawal, bakit hindi. Kahit paulit-ulit na, it's also part of your responsibility. As kayo yung isa kayo sa mga nagtayo ng racing center eh. Nagtayo kayo ng hobby shop.
to accommodate sa mga players. So, it's responsibility nyo din talaga yon. So, hindi naman, tsaka wag ilagay lang sa isip na dapat mabilis mo na naintindihan. Dapat hindi ganun. Ano lang, kahit paulit-ulit mo pang pagsasabihan yung players na yun, do it pa rin. Gawin nyo pa rin. Ganun pumasok tayo sa business na ganun. Ganun talaga. So, I think guys, yun lang yung So, ulitin ko guys, lahat ng mga sinabi ko, personal, ko talaga. Personal ko lang na mga naisip. Para at least yung bang ma-clarify yung mga bagay-bagay. Tsaka sana ma-create ng healthy relationship sa sa community natin, sa hobby natin. Kasi talaga maganda din yung maganda din yung guys na naglalaban-laban yung mga magagaling. Nakakatuwa yung tingnan yung ganun. Especially dyan sa atin sa Pilipinas. Hindi lang naman kasi yung magagaling na mga players guys, nasa isang racing center lang yun. Hindi ganun talaga yun. Madami talaga kayo dyan, nakahiwalay-hiwalay. Kaya tapos, kung mag-create kayo ng unhealthy relationship, unhealthy rivalry, so paano nyo mag-gauge yung sarili niyo kung totoong gumaling talaga kayo ng husto, di ba? Tsaka it's a pride na kunyari, naglaban-laban kayo na magagaling, tapos nanalo kayo despite sa lahat ng mga naglaban-laban doon, ikaw pa nanalo kayo, nanalo yung team nyo. It's actually a boost of moral sa sa group at saka sa sarili ng mga players na nanalo. Kaya maganda yung ganun. It's do it in in a friendly way sa paglalaro. So, I think guys, yun lang regarding dun sa at ako'y mag-ako'y mag-ano ko ng mga essentials ko, parts essentials. Ilalagay ko sa mga boxes. So, okay. Yun lang sa video na to. And again guys, ulitin ko, it's disclaimer lahat to. It's my personal point of view. And again, sa mga palagi nanonood sa video ko, salamat ulit, and gawa tayo ng mga video runs for mga upcoming days. Hindi pa kasi ako nakakapaglapag na din. Last race ko kailan ba yun? 2 weeks ata. 2 weeks ago. So, yun. Anyway, so yun lang for today guys, and again, thank you sa panonood, and see you again for my next video. Salamat guys sa panonood. Johnny.